dyaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mabubura na ang pangit na imahe ng Ninoy Aquino International Airport sa pag-takeover ng private sector sa modernisasyon at rehabilitasyon ng pangunahing paliparan ng bansa. Sa ceremonial signing ng tinawag niyang Fairly Major Catch-up Plan, pinuri ng Pangulo ang paglagda sa higit 170 billion pesos public-private partnership modernization agreement para sa rehabilitasyon ng NAIA. Sinabi ng Pangulong Marcos na malaki ang tiwala niya kay RSA. Ninong! At sa mga plano nito na kinabibilangan ng karagdagang terminal na mga pasahero malapit sa inabandonang Philippine Village Hotel upang mabawasan ang traffic sa mga terminal. Bukod sa mas malinis at malamig na paliparan, upang mabura na ang imahe ng Gateway bilang isa sa pinakamasama, ang pangit ng pinakamasama, worst airport sa mundo. Inaasahan naman ni Finance Secretary Ralph Recto na abot tanaw na ngayon ang world-class na serbisyo, walang surot at daga na paliparan kasunod ng paglagda ng concession agreement para sa rehabilitasyon ng paliparan. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Yan ang top story, kumbachero. Yung airport. Ang laki pala ng gagastusin dyan, ano? 170 point. May point pa yan eh. May butal pa pala yan. 0.6 billion pesos. At ang kikitain daw po ng gobyerno dyan sa panahon ng concession, yung concession agreement, aabuti ng 900 bilyon. Ganun kalaki. Walang kahirap-hirap. Ang magpapatakbo ay ibang private sector, tao o private sector. At ang pinaka-importante doon, more than the revenue na mapupunta sa gobyerno, ay yung kagandahan ng airport, yung serbisyo, yung tama convenience. Isip-isipin mo pagka kasi napupunta ka sa ibang bansa at nakikita mo kung gaano kaayos ang airport doon, talagang manliliit ka. Magiging pakiramdam mo, dugyot ka. Talaga. Kapag ka napunta ka sa sarili nating paliparan. Ikukumpara mo eh.
Hindi lang yung paliparan kumbatsero, pati na rin na ito, nabanggit ko na rin ito kay Commissioner Mel Magno ng Immigration. Bureau of Immigration. Sa ibang bansa, siya na pala. Siya na. Commissioner Mel Magno. Sa ibang bansa, pansinin po ninyo mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, doon sa mga kababayan nating nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-abroad, hindi lang mga OFW, pati yung mga Pilipinong namamasyal lang, turista. Mga turista. Iba ang treatment sa sarili nilang mamamayan. Totoo. 'Di ba? Ang kadalasan, alam diyan sa Hong Kong, sa Taiwan, ang pumipila sa immigration nila diyan, mga dayuhan. Yes. Yung sarili nilang mamamayan, mabilis na talaga, para special. Special. Ulitin natin, special yung sarili nilang mamamayan. Yung sarili nilang mamamayan. Tayo, ang special, naiintindihan natin yun dahil tayo dayo lang do sa isang kanilang lugar. Hindi tayo mag-expect ng special treatment. Pero sa ating sariling bansa, dapat naman tayo ang special. Tama. Tingnan nyo, pagdating nyo dito, pag-uwi nyo dito, Pilipino ang pinakamaraming nakapila para makalusot sa immigration. Yun ang problema. Nito lang nakaraan dyan sa Terminal 3. Terminal 3 nga ba yun? Tama, Terminal 3. Kung Cebu Pacific, Terminal 3. Ang haba ng pila kong batsero. Tapos pagdating doon sa foreigners, halos parehas din ng ng lugar para sa foreigners, halos wala. Yun nga ang problema. Mararamihin mo na ang haba ng pila dito, tsaka pag nakita ng wala ng foreigner doon, magtatawag na. Kukuha rin doon. Kukuha din. Kaya lang, yung mga bagong dating na yun, yung matagal nang nakapila dito, yung kanina pa nakapila, at yung pila, yung yung tapat-tapat sa bawat e-gate o bawat immigration, hindi yung parang yung first in, first out. Nako, batay tayo dyan. Magtatagal talaga akong batyero. Kaya magseselos talaga ang Pilipino sa mga dayuhan kapag ganon. Hindi mo maiaalis sa mga Pilipino yan. Kaya nga yung nakikita natin na liwanag, gusto nating makausap si Secretary Jimmy Bautista kung ano-ano ba itong pakikialaman. Magbibigay ng liwanag na yan. Matindi rin talaga itong si RSA. Sabi niya, magiging malinis na malinis ang airport. Malinis na malinis. Alam mo ba kung ano daw ang mga kukunin nila para maging matiyak na malinis? Ang airport, walang surot, walang daga. Sino? Mga matatandang dalaga. Nagulat nga ako. Nagulat din ako sabi ko, Bakit kaya? Naitanong ko tuloy sa aking katabi. Bakit kaya matandang dalaga? Hindi, malilinis, madidiwara kasi kayo mga matatandang dalaga. Malinis. Malinis na malinis. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. At ang tandaan po natin, hindi lang po yung loob ng paliparan ng problema natin Yun labas. Kaya yung sabi niya, bigyan nyo kami ng panahon. Hanggang next year lang yata, kumbatsero. Ano ba ngayon? 2024? Actually, hindi pa kumbatsero makakapasok agad-agad ang San Miguel. Ang San Miguel? Oo, meron pang, kung di ako nagkakamali, mga end of the year pa, papatapos pa ng taon na to. Saka sila makapag-uumpisa. Pero may mga binabanggit na mga infrastructure para ma-address din ang traffic sa paligid. Kaya nga kasama yun. Kasama yun, kumbatsero. At saka yung interconnection ng mga terminal. Yun ang matagal na nating sinasabi, Isipin mo kapag nagkamali ka ng, halimbawa nakatulog ka, dinala ka ng taxi driver sa Terminal 1. Pan Terminal 3 ka pala, patay ka na. Patay ka. Hindi ka naaabot sa flight mo. Yung iikutan mo ay napakalayo. Kung merong sa loob na mismo. Loob mismo. Kaya pa yung tren. Tawid-tawiran ng mga Terminal 1, 2, 3, 4. Huwag ng tren kahit na lakad lang. Basta may walkalator. May walkalator lang. Okay na rin Pambihirang patis. Tama ka, kumbatsero. Yan ay napaka-importante. Hindi na shuttle, Yuel. Hindi na shuttle. Sa lapit na yan, ng mga airport natin, magkakalapit lang, kung merong interconnection, yung bububungan mo lang, tapos si aircon, ay nako, ang sarap kaya maglakad, tapos titingin-tingin ka sa mga shops.
May bilihan pa ng pansit ni Nanay Benito. Kaya talagang yun ang pinaka-importanting dapat na gawin. Di ba? Kaya kayo, lalo na kayo mga napupunta na rin sa airport, hindi ba kayo excited? Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa Si Pangulong Bongbong Marcos Kumbatsero ay mukhang katulad din ng maraming Pilipino na hindi masyadong bilib sa inire-report ng PNP na bumaba ang crime rate. Ganun ba? Oo. Ano po ang katunayan? Ito po ang sabi hindi bilib Hindi bilib ang Pangulo. Hindi sa bilib. sinasabi ng PNP. Kumbaga, totoo man yung sinasabi ng PNP na bumababa ang antas ng krimen, ay hindi pa rin convincing ang Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Ano ba sinabi ng Pangulo? Ang sabi kasi, pakinggan po ninyo ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa isang seremonya sa Malacanang. Nag-oath-taking pala yung mga general yung mga mga star rank officers. Okay. Narito po ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. One crime is committed. Isang krimen ang mangyari. And one crime too many has occurred. Ibig sabihin, Kumbatsero, may mangyaring isa. Pag may mangyaring isa, malaking problema na. Kasi pinagmamalaki ng PNP na, Sir, bumaba ang index crime. Sa panahong ganito. Panahong ganito. Sabi ng Pangulo, the war against crime cannot be won from war rooms. Ang paglaban daw po sa kriminalidad ay hindi mapagtatagumpayan sa mga kwarto lang. With their glitzy monitors. Sa pamamagitan lang ng mga telebisyon. Hindi ba? Mga monitor. Yung panayang report. Kaya ito po ang banner story ng Manila Standard. Wage Gritty war on crime. Marcos orders national police. Ang sabi ng Pangulo dito, Kumbatsero, go street by street, block by block. Leverage technology, gamitin yung technology. Street by street block. Kasi naririnig siguro ng Pangulo yung mga krimen kaya katulad lang nung may nakatayo lang na tao, bigla na lang babarilin ng riding in tandem. Hindi po ba? At ito pong ibang mga krimen ay nangyayari in broad daylight. Broad daylight. At maiiwasan yan kapag ang mga pulis nakakalat talaga sa mga lansangan. So gusto niya, street by street. Street by street. Sabi niya, it is one street by street, block by block, by guts, by grit, by police officers who pound the beat and patrol the neighborhood. Whose people hold them in high esteem. Hindi talaga pwedeng nasa estasyon lang ng pulis ang pulis. Ang mga pulis. Kailangan ang pulis nandyan sa labas. Talaga nagpapakita. Yung makita lang may makakita lang na may sasakyan ng pulis doon, may pulis na lalakad-lakad doon, di ba? Yun lang deterrent na yun Totoo, Kumbatsya. Kaya yan ang isa sa pinipintas ngayon sa administrasyong ito Lumakas daw uli ang loob ng mga kriminal. Lumakas uli ang loob ng mga kumakain ng adik. Mga nandidiyan na parang okay na uli. Zona libre na uli ang paggawa ng krimen. Ito po, nakita natin mukhang statement na ito ng Pangulo ay nagbigay ng reinforcement, Kumbatsero, doon sa report na hindi na i-extend uli si General Acorda. Mukhang hanggang katapusan na lang. May schedule na ng turnover ceremony, bagamat hindi pa binabanggit kung sino. Dapat yung mailalagay dyan medyo mabangis. May kilala mismo sa hanay ng kapulisan na matindi. Hindi yung, kasi si General Acorda, with all due respect kay General Acorda, mabait naman. Mabait talaga. Mabait naman. Sobrang bait. Pero kailangan natin ng pulis na mabait pero mabangis. Kinatatakutan. Pumapagas pa! Agila pala.
Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por Tapos nakakabalita ka, isang police official nagpapakalat ng sex video ng kanyang bebot. ng kanyang bebot. Ang kanyang bebot. At kinukutongan yung kanyang nakalaguyo na may asawa rin. May asawa din. Yung ang nangyari daw yun, noong unang nagkita, nagkatitigan lang. Hinagkang kagad ni Ker. Hinagkan na kagad. Hindi naman nakapalag tong dahil may pangangailangan, may problema. May problema. Nung si pulis pala, mahilig manood ng pelikula yung pag nagkakatitigan. Ano may Korean novela ba yan? Hamuje. Nung na gusto nang makipaghiwalay nung babae, ayaw na siyang pakawalan nung at siya pala ni Colonel. Colonel po. At may mga itinatago pa lang mga video ng kanilang mga ano ba tawag doon? Ng kanilang pagtatali ng kanilang ng mga maiinit na tagpo. Eh nung una daw na may video, sabi daw ni Colonel, pinakita pa daw sa babae. Sabi daw meron. Pero ako na inaagaw daw ng babae. Binasa mo rin talaga. Siyempre, akala ko kasi papangalanan si Colonel eh. Papangalanan. Hindi inaagaw ng babae yung cellphone. Sabi daw, ako na lang magbubura. Ako na lang magbubura nito. Yung pala, hindi binura. At ngayon, nasundan pa yung mga pangyayari. Kaya nga yun ang malungkot. Ang malungkot nun, si babae, may lending pala. May lending business. At pamilyadong tao. At yung video na yung kumbatsero ay nakarating na dun sa anak ng babae. Ipinadala mismo ni Colonel. Ipinadala doon sa anak, ipinadala rin doon sa asawa. Dahil nangungutang, ayaw na siyang pautangin. Hindi ba? Nung babae. Dahil gusto daan libo na yung utang ni Colonel. At gusto nang makipaghiwalay nga nung babae. Gusto nang baguhin. Antindi no. Sasabihin nyo, napakamarites nyo naman dalawa. Hindi po, may kaso po ito. May kaso ho yan. At yan po ngayon ay banner story. Tinan nyo na. Ng pahayagan Tempo. Ang Tempo naman, hindi naman parang kung lang yan. Kung anong dyaryo lang yan. Na chismis lang mga... Kaya ang title ay Cop Faces Raps over sex video. Ayun, yun nga yun. Yan po mga kaya hindi, Colonel. Ito bagamat biktima na nga itong si babae. Pero ito sasabihin din natin sa iba pang mga kababaihan. Huwag kayong papayag na kung meron din lang kayong gagawing illicit affair. Bini-video pa. Yan buti sana kung yung kasama ninyo makakasama niyo habang buhay. Baka dumating ang panahon na yun nga gagamitin pambihira. Ilang kaso na ganyan. Panawagan mo yan sa mga babae. Panawagan din natin sa mga lalaki, kumbatsero. Bakit naman? Baka naman may babae na sila naman ang nagbibideo. Pwede rin diba? At gamitin din yun sa mga lalaki. Tama. Kailangan patas. Tama din yung kami po ay nananawagan sa mga lalaki. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag na aabot sa ganun. Naku, hindi natatawa lang tayo dito pero sa totoo lang wasak na wasak po ang pamilya nito. Lalo nalaman ng anak nalaman ng anak, di alam ng asawa yan, iskandalong malaki. Bagamat sa kwento kong batsero, naawa yung lalaki doon sa kanyang asawa, sinapit ng asawa niya. Talaga sinundan mo? Sinundan ko. Tinapos ko yung kwento. Sinundan ko yung kwento. At sila ngayon ay, at yun ngang lalaki ang nagpasya na ireklamo na itong si Colonel. Si Colonel. At hindi kasi nito si Colonel. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n nung unang may humingi ng tulong sa kanya. Nung nagkatitigan, sinagpang kagad, pambira. Parang eksena sa pelikula At ang tindi, para gamitin mo yung video na alam mong kabawal-bawalan dahil isa kang pulis at hindi lang pa sa pulis kundi opisyal. Colonel Yun ang gagawin mo. Napakasalbahing Colonel nito. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos por Dos. Dos por Beno, Dos.
Ang tunggak na oras. Ay, General, Police Major General Jose Melencio Nartates. Uy, parang pinaparamdaman mo na si nagpapa- General Nartates Birthday niya ngayon. Birthday ba niya ngayon? Oo. Happy birthday General, PNP Chief NCR PO. General Melencio Nartates. Binabati ka ni Colonel Olazo. Colonel Olazo. Chris Olazo. Aba? Ayan. At ni General, sino sa QCPD natin ngayon? Si General Maranan. General Red Maranan. Ayan. Maranan. Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Diap Ithun 6:21 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This at Jerry Baja, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, Marso 19, 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. Investment sa Clark tumaas ng 44 billion sa first quarter ng taon. Terminal fee sa NAIA hindi itataas hanggat hindi na-upgrade ang paliparan ayon sa DOTR. Katiting na dagdag bawas sa presyo ng petrolyo umarangkada na. Katiting? Ano ba yan? Katiting lang? Ay, ano ba yan? Na dagdag? Grabe, dapat malaki yan. Pananambang sa mga sundalo sa Maguindanao del Sur kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos. 19 na kinarnap na sasakyan na bawi ng QCPD. At personal na alitan, pera, ilan sa motibong tinitingnan sa pagpaslang sa Maginang Balikbayan sa Quezon. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. lumampas ang investment target ng Clark Freeport and Special Economic Zone sa Pampanga sa first quarter ng taong ito. Ang good news ay inanunsyo ng Clark Development Corporation sa pulong kasama sina Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go at Clark President and CEO Agnes De Vanadera. Ayon kay De Vanadera, nakapagtala ang Clark Freeport ng 44.5 billion pesos na investment mula Enero hanggang Marso. Kabilang dito ang pagpapaupa ng renewable energy, turismo, semiconductors, electronics, pharmaceuticals, medical devices, green minerals, food and agriculture at bakal o steel. Giniit ni De Vanadera na ang tagumpay na ito ay maiuugnay sa dynamic investment climate sa Clark sa ilalim ng mahusay na vision at direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:28 ang ating oras na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Tiniyak ni DOTR Secretary Jaime Bautista na hindi tataas ang terminal fee sa NAIA hanggat hindi nakikita ang improvement sa paliparan. Naniniwala ang kalihim na aabutin ng 1 hanggang 2 taon bago makita ang upgrade sa main international gateway ng bansa. Ayon sa kalihim, dapat sumunod ang San Miguel Corporation, SAP and Company Consortium sa mga itinakdang panuntunan ng gobyerno para mapahusay ang travel experience sa NAIA. Kabilang sa higit 170 billion pesos public-private partnership agreement ang expansion ng infrastruktura ng NAIA na tinatayang nagkakahalaga ng $2.5 billion. Alas 6:29 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Umarangkada na ang kakapiranggot na rollback sa presyo ng diesel na 10 sentimos kada litro. Kaya pala kakapiranggot ng sinabi ni Mother. Tumaas naman ang 10 sentimo rin ang kada litro ng gasolina habang wala namang paggalaw sa presyo ng gas. Kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang pananambang ng Dawla Islamiyya Hasan Group sa 4 na sundalo sa Maguindanao del Sur. Sa post sa X, sinabi ni Pangulong Marcos na lalo nitong pinalakas ang hangarin ng gobyerno na malipol ang terorismo sa rehiyon at buong bansa. Tiniyak ng Pangulo na bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng mga sundalo at tutulungan ang mga naulilang pamilya. Hinimok ng Pangulong Marcos ang publiko na magkaisa para sa pagtataguyod ng ligtas, mas matatag at insurgency-free na bansa.
Yung 4 na sundalong yan, bumili lang ng pagkain. Bumili lang. Naka-private na sasakyan niya eh. Private na sasakyan, walang dalang armas dahil bibili ng pagkain pang tulong sa mga kapatid nating Muslim na nag-aayuno dun sa kanilang Ramadan. Tingnan niyo naman ang ginawa ng mga terorista. Talagang terorista, kumbachero. Walang pakunda. Kaya talagang pare-pareho tayo dapat na kumundi na dito sa ginawang ito ng mga terorista. 6:30 na ng umaga, laktiampwa. Naimbaga bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. 19 na sasakyan at motorsiklo ang na-recover ng Quezon City Police District sa pinaigting na anti-carnapping operation ng lungsod. Ayon kay QCPD Chief Police General Rodrigo Maranan, karamihan sa kanilang mga na-recover na sasakyan ay biktima ng rentangay modus. Kabilang ang 5 sedan. Rentangay. Rentangay. Talaga, rerentahan tapos hindi na sosole. Tatangayin na. Bihira na ngayon yung tututukan ka, aagawin ng sasakyan mo. Bihira na ngayon yun. Ngayon, mahirap pa yun eh. Rentangay talaga. Meron daw pong 5 sedan, 6 na SUV, 1 pick-up at 7 motorsiklo. Sa pahayag ni General Maranan, 3 carnapping syndicate ang kanilang nalansag, kabilang ang Casiano Group, Hazareno Group at Mamark Group. Ginawa ang pinaigting na operasyon matapos na magkasunod-sunod ang kaso ng rentangay modus sa lungsod ng Quezon. Sa Quezon pa rin, pera at personal na galit ang sinisilip ng PNP na posibleng motibo sa pagpatay sa mag-inang balikbayan dyan naman sa Tayabas, Quezon. Ayon kay PNP spokesman Colonel Jane Fajardo, natukoy na nila ang 4 na persons of interest sa krimen. 2 sa mga ito ay kaanak mismo ng mag-inang biktima. Sinabi ni Fajardo na may dalang pera ang mag-ina pag-uwi ng mga ito mula sa Japan at bago napaulat na nawawala noong Pebrero 21. Una nang umamin ang kapatid na babae ng biktima na pinatay niya ang magnanay kasamang 3 pang sospek sa pamamagitan ng pagpalo at pagsaksak sa mga ito. Grabe. Nasa ospital ang babaeng suspect matapos niyang tangkaing mag-suicide nang matagpuan ng mga otoridad ang bangkay na mag-ina sa bakuran ng kanyang bahay. Hanggang yun hindi ko ma-imagine yun, kumbachero, yung pang pareho pang babae. Parehong babae. Magkapatid. Ay, nako. Talagang ang pag-ibig sa salapi. Nasulsulan man nung kapatid, nung asawa. Baka yung asawa walang trabaho, nag-interest doon sa 5 milyong pisong dalang pera. Ay, nako. Ay, grabe. Yan ang magdadalhin tayo sa ganyan. Yung pagkakaroon ng kayamanan wala namang masama doon. Pinaghirapan yun. Nag-abroad, naghanap buhay sa ibang bansa. Pero paghahangarin mo na ang salapi na hindi naman sa iyo, na pinaghirapan ng iba at mag-uudyok na sa iyo sa paggawa ng krimen. Nako, karimari-marim yun. Susunod! Tito Boy! Si teacher. Yung nag-TikTok na teacher. Sikat na ngayon. Ay, talaga. Mukhang iimbestigahan ng Kongreso. Ano? At meron palang kaso yan, kumbachero. Hindi pala simple yung ganun. Pwede raw palang madali ng child abuse yan. Kaya nga. Ano ba ang sabi ng DepEd? Alamin po natin kung ano ang sabi ng DepEd. Diyan at sa iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:34 ng umaga. This time check is brought to you by walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple strain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Yun!
Hindi. Kailangan i-pursue natin to. Ito ang napaka-importanting ahensya ng pamahalaan, ang National Food Authority. Nakakailang hepe na to, sa loob na ilang linggo lang eh. Mula nung nasuspinde itong si Administrator Bioco, naglagay na isa, sinuspinde rin ng Ombudsman, hilong-hilo na siguro itong NFA. Kaya ngayon, naglagay ng isang bagong OIC Administrator. OIC. Ito kaya ay OIC lang o permanent na. Ang naglagay sa kanya kumbatsero ay ang National Food Authority o NFA Council. Kausapin natin ang, is congratulation in order o good luck? Mas maganda yata yung good luck kaysa congratulation eh. OIC Administrator Larry Lacson. Sir Larry, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying and Jerry. Morning po. Maraming salamat kung sa good luck ninyo. Kayo po ba ay alam niyo po ba na itong posisyon na to ay parang hindi naman kayo ang unang inoferan? Nabalitaan nyo ba yon? Totoo naman po kasi hindi ko rin ina-expect na dito ako mapupunta. So, mukhang tama po yun. Opo, mayroon daw pong ibang inalok dyan dahil sa sobrang init ng NFA, tinanggihan ng NFA, Sir Larry. Kaya, posible po yun. Posible yun. Kaya, ang lakas ng loob nyo. Parang kahit ako na-amaze ako bakit ko tinanggap. Saan ho ba kayo galing bago dyan sa NFA? Nanggaling po tayo sa private sector, no? Almost 13 years as an executive sa private sector, particularly sa mga agri-inputs and chemical company. Sa agri din, so hindi kayo bago sa bigas o sa agricultural products. Pero sa private sector, first time ninyo sa government? Hindi po. Nag-umpisa tayo sa gobyerno. When we were 20 years old, then we spent 19 years in the Bureau of Plant Industry. BPI, at naging director po tayo doon. Ba? Hindi nga pala kayo bago. 19 years po tayo. So kayo ay dating director ng Bureau of Plant Industry. Ano po bang background nyo? Ano bang inyong pinag-aralan? Ang bachelor's degree, master's at saka PhD, all agriculture po. Tama kayo dyan. Tama kayo dyan, sir. Pero sanay din po ba kayo sa politika? Masasabi ko po din sa 19 years natin sa Bureau of Plant Industry, may karanasan na po tayo dyan. Opo. Sa ngayon po ay nasa mahigit 100 pa rin na mga opisyal ng NFA ang suspendido o nasa ilalim ng preventive suspension. Paano po ito nakakaapekto o makakaapekto sa operasyon ng NFA? Sa ngayon po talagang naka-apekto kasi doon po sa mga lugar na may suspended pa, lalo na po yung mga warehouse na nakasara po ang ating mga warehouses. So, hindi po tayo nakaka-operate sa mga lugar na yun. So, mga 99 warehouses pa po yan out of the 288 ang nakasara. So, meron po talagang epekto. Wala ho bang pwedeng pumalit ka agad? Halimbawa, deputy o assistant ni warehouseman para hindi napuputol, hindi nadidisrupt ang operations ng NFA? Meron na naman po na listing suspension. So medyo pabalik na po at balita po namin katulad po ng sinabi ng spokesperson ng DA, mukhang may mga susunod pa po. So mukhang sunod-sunod na po yata release ng mga nasa baba lang, mga warehouse men. Ulitin nga po natin, ilang bodega po ang sarado ngayon? Sa ngayon po, 99 pa. 99. Pagka sinabi niyo pong sarado, ano po ibig sabihin nun? Wala talagang tao doon? Walang nag-ooperate doon? Walang pwedeng magbenta ng bigas doon? Walang pwedeng maglabas ng palay doon? Walang pwedeng igiling o kunuhin doon? Literal po, nakapadlock. So wala pong activity na pwedeng mangyari doon. Matindi para sapitin natin yung ganyang sitwasyon, administrator.
dahil lang may mga sinuspindi ang gobyerno. So parang baka ang masisi ngayon, pag biglang kinapos tayo ng supply, ang ombudsman, administrator, dahil sa nangyaring ganyan. Hindi ko po masabi, pero ang ginagawa po namin ay lahat ng kailangan po ng ombudsman, pinuprovide po namin para po madali po nilang makita, no? Para ma-aid natin sa kanilang investigation. Kasi sa lahat naman, mapapribado, mapagobyerno, kahit anong opisina, hindi dapat natitigil eh. Pag natanggal yung ulo, merong pangalawang ulo. Pag natanggal yung pangalawang ulo, may pangatlo na pwedeng humalili. Sir Larry, mukhang meron kayong dapat na ayusin doon. Saan ka naman nakakitang sinuspindi yung ulo, sarado agad yung bodega? Silang ba mag-isa tao doon? Inaalam ba po natin kung paano yung paraan pa na gagawin natin doon, no? Ina-assess pa lang natin. So, kakaupo lang po natin mga isang linggo. Medyo inaaral po natin lahat. Pero lahat po ng yan, sinasabi ninyo, pumasok na po sa isipan natin lahat yan habang nire-review po natin. Opo. Well, considering ngayon po'y panahon ng anihan, paano po naaapektuhan nito ang procurement ng palay na isinasagawa po ng NFA? Medyo limitado po yung galaw ng bilihan kasi nga po makasarap yung walang bodega walang paglalagyan. Walang bilihan. Naman, sa isang banda po medyo sa panahon na to medyo mataas pa ang palay, so medyo mahihirapan din po kami kahit nakabukas din po yan. Dahil alam niyo naman sa is competition ng trader at saka tayo ang mamimili. Kung mahal po ang trader, hindi rin kayo makakabili. Magkano po bang bili ng NFA? 22. Ang clean and dry po natin ay 23 pesos. 23. 19 plus 4. 23. 19 plus 4. At 19 pesos po yung wet natin. Sa ano ho yun? Sa bukid mismo? O dadalhin pa sa inyo? May dalawang sistema. Minsan dinadala sa amin at pag talagang kinakailangan, pinupuntahan po namin sa bukid. Na same price? Same price? Kahit pupuntahan ninyo? Meron kaming ganung assistant. Sa San Antonio ho kasi, 27 na. Doon mismo sa bukid. Maipagmayabang ko lang sa inyo. Kaya yung nanay ko, Sir Larry, nagmamalaki na sa akin. Pinagmamalaki na ko dahil galing daw sa bukid daw, binili yung kanyang palay ng 27 pesos. Walang tayuan. 27 pesos ang kilo. Ang taas, di po ba? Ang presyo na yun. Pero at least, masaya ang magsasaka. Masaya ang magsasaka. Tama po. Magkano po ang pera nyo po ba ngayon na pambili ng palay? Sa ngayon po, meron kaming, alam ko po, nakaalat na 16 billion, pero ang target po namin ay mas mababa pa naman po doon ang bibili namin dahil lang po ang maximum dapat po yung ating target lang, no, na 545,000 bags. Metric tons. 545,000 metric tons. Lang po. Yun ang dapat na meron ang bodega o mabili ng NFA. Palay po ito, no? Palay po 'yan para po sa isang taon. Para sa isang taon. Pagka ho ba binigas yung 545,000 metric tons, gano'n na ho ba 'yon? Nasa 300,000 po metric tons. Sa bigas. Opo. Yun yung pinaka yun ang pinaka 60%. Mga 60 to 65%. 63 po ang 63%. 63 ang computation po natin. Ganong. So kung yun po ang tungkulin ng NFA ngayon meron kayong buffer stock. Pwede po bang para mas madali kayong makabili at hindi natatapos ang cropping season na may pera pa din kayo? Kasi dapat wala kayong pera. Dapat bumibili kayo ng palay. Hindi po ba? Pwede bang mag-request kayo sa NFA Council na makipagbardagulan na kayo sa mga trader? Sa totoo lang yun ang isang paraan Pero
pinag-aaralan na po lahat yan. Lahat actually ng pwedeng para makabili tayo ng buffer stock natin. Inaaral na ito lahat. Oo. Okay. Last na lang, ang isa pong dahilan o ang talagang ugat na dahilan kung bakit po nagkagulo-gulo ngayon sa NFA, ito pong pagbebenta ng NFA ng tinatawag nilang malapit ng mag-deteriorate at aging stocks ng bigas. Sa ilang piling traders, trader. Ano po bang latest diyan? Magbebenta pa ho ba kayo sa trader considering what happened? Sa atin medyo nakat yung linya natin kanina, hindi ko nakuha lahat ng Opo, ang tanong po namin sa ilalim ng inyong administrasyon, magbebenta pa ho ba kayo ng luma o bagamat in good condition na bigas ng NFA sa mga trader? Sa ngayon po, katulad nga po ng sinabi ko, ang inatas lang muna sa akin ay yung hindi ma-hamper po yung operation ni NFA. Ayun, no. At kaya nga po temporary lang po tayo, mukhang i-bridge lang natin, no? Para siguro pagdating ng talagang administrator. So I will leave it up to them po, no? Kasi kung ano man po yung kanilang trust, no? Pagdating po nila. Parang umaayaw na kayo, administrator. Kwentuhan pala. Pero administrator, pinakamaganda ho. Total, alam namin, nakauupo nyo lang dyan, 1 linggo pa lang. Napakapangit nung makita at malaman ng isang ahensya ng gobyerno, sarado dahil may mga sinuspindi. Para tayong namumuhay sa panahon ni Mahoma. Sinaunang panahon, nasa konting ganito lang, sarado. Parte ng gobyerno yan. Ang magiging itsura pa nun, sir, parang hindi nyo kami, kung halimbawa may gumawa ng kalokohan in the future, hindi nyo kami pwedeng isara, ha? Dahil sa kakaproblema kayo pagka pinarusa. Ganun po ang magiging itsura. Kaya kailangan ayusin natin ang staffing pattern dyan. Opo. Agree po. Kailangan tignan lahat po yan. Oo. At ipalagay nyo na kayo talaga malalagay dyan. Huwag nyo nang sabihin temporary. Magka nasa isip yung temporary kayo, hindi nyo pagbubutihan eh. Hindi po. Ako naman po ay isa na sa gobyerno. Opo. Isang araw lang po ako dyan, o 1 buwan, o 3 buwan, o 6 na buwan. It's the same. Gagawin nyo lahat. Gagawin po natin lahat. Paabot na natin makakaya. Yan po yung pangako. Sir, kailan nyo bubuksan yung 99? Pabuksan nyo na. Ina-anticipate po natin anytime, no? Kasi inaantay lang din po natin. Ang balita nga po natin, pero mga susunod na ma-release na po. Okay. OIC Administrator Larry Lacson, Dr. Larry Lacson, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Parang pinanghihina mo na. Parang gusto na umayaw ni administrator. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Hoy, oras po natin. Yung mga naghihintay dyan sa namimigay ng pera, may namimigay po ng pera. Saan ba mamimigay? Mga taga Sampaloc, Maynila. Aba, alam nyo na ang gagawin nyo. Lakasan nyo lang po yung radyo nyo. Kung kayo nanonood ng TV, o kaya sa cellphone, sa YouTube, o kaya sa Facebook. Kung nakikinig kayo ng ibang istasyon dyan, ilipat nyo na. Ilipat nyo sa DCRH. Paano ko kayo mapapakinggan sa announcement? Ayan, ilipat nyo na. DCRH tayo. Kung gusto nyong paliguan kayo ng salapi, tama, 666 kHz sa inyong talapihitan. Oras po natin, 6 minutes before 7 in the morning. Balita 2x2 sa DZRH. Binabanggit natin kanina, kumbachero, sabi ni Congressman Roman Rapido. Sorry. Romulo. Ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture,
pwede daw pong makasuhan si teacher. Oo nga. Oo. Yung teacher na napanood natin na nag-TikTok, ni-live pa kasi niya eh. Ni-live, oo. Ang tingin ko, doon ka nadali, ma'am eh. Pwedeng talaga naman, nangyayari naman yun. Nagagalit naman talaga eh, yung teacher nga. At pangalawang magulang nga ang mga guro ng mga bata. Kaya pwede mo talagang kagalitan ng mga bata. Lalo na nga kung sumusobra na yung mga bata. Para maitama, para makita ng mga bata na na mali yung kanilang ginawa. Pero para pagsalitaan mo ng masasakit at masasama at i-broadcast mo pa. Hindi iba na yun. Child abuse na nga yun. Although hindi naman nakita yung mukha ng mga batang nandoon, yung mga nakikinig sa kanya, at ang totoo nun sarili din niya ang inilubog niya ng gusto eh. Oo, nakatutok lang naka-zoom out eh. Naka-zoom out. Nakatutok lang sa kanyang mukha. Kompo nakatawag ng pansin tuloy sa maraming mga tao na wari baga naging kultura na ito ng ibang mga guro na nabubuset. Hindi ba? Ang pangit tuloy ng dating, na-generalize pa tuloy eh. Hindi, marami hong guro na hindi na maayos naman. Walang ganyan. Babatuin ka ng eraser, pero pipingutin ka. Makakailag ka naman eh. Yung hihiklatin yung patilya mo. Drama. May mga ilan na gano'n. Saka meron dati mga namamalo talaga ng puwet. Talaga. May stick na pamalo. Ako nga kumbatsero gaya nung sinabi mo ang mga magulang natin, pagka tayo ay sumosobra na, pag kailangan tayong disiplinahin, dinidisiplina tayo. Kaya nga tawag natin sa teacher pangalawang magulang. Kaya kung pagsabihan ka niyan, pagsabihan ka, ikaw ang gigigil pa sa'yo minsan yan. Ako, baka nga mapatawad ko pa yun eh. Baka mapatawad pa natin yung ganun. Pero dahil pinagsasabihan nga at itinatama yung bata. Ito, sinira, kung meron man siya sinira, sarili niya eh. Anong katwiran para i-broadcast mo yung inyong tagpo sa classroom? Totoo. May matututunan ba ang iba? May mapupulot bang magandang kagandahang asal o anuman? May matututunan at mapakikinabangan ba ang ibang makakapanood niyan? Totoo. Napakagandang katanungan. Kaya nga ang DepEd binigyan na raw ito ng show cause order. Kumbatsero, so teacher. nagpakadala na pala ng show cause order kay Pastor Apollo Kibuloy? Iba yan. Iba si Pastor. Itong teacher na to at binigyan ng nalilito na kasi ko eh. Binigyan ng 72 oras. Mabilis. Itong si teacher para magpaliwanag. So tama pala yung hula natin kahapon, high school nga. High school. Ang tinuturuan nito ayon sa DepEd. Pero sabi po nitong si Congressman Roman Romulo ng Pasig, kapag ang binitiwang salita ng guro ay nakaka-degrade sa dignidad ng isang bata, ay maituturing na ito na isang paglabag sa RA 7610 o ang Child Abuse Law. Matindi pala yun. Matindi pala yun. Kaya pala alam na ng mga bata kung ano gagawin eh. Sigawan mo ako. Sigawan mo ako. Naka-live ka, naka-video ka. Sigawan mo ako. Parang yung napanood ko minsan nagbi-video gano'n. Nabol ng aso. May nabol ng aso. Sige, kagatin mo ako, naka-video ka. Katonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Standby lang, RH29 Boy Gonzales, may sunog sa Tondo, Maynila. Flash Report! Wala ko magko-commercial. Wala na ba akong commercial bago mag alas 7? Wala na. Mamaya, balikan natin si Boy Gonzales. Ikaw muna, paring Ray. This time check is brought to you by 7, may follow-up report lang si RH29 Boy Gonzales sa sunog sa Tondo, Maynila. 29 Boy Gonzales, Kain Boy!
Actually, Jerry, hanggang sa ngayon ay hindi pa napula itong sunog sa Benita Street sa Tondo, Manila. Ang nakakonsentrate ng mga super dito sa pinaka-arit na palapag na isa umanong garment sa factory. At kaya medyo matagal na mapula itong sunog. Nasa arit na palapag ito, malakas ang apoy sa mismo na pinakalob na yung pag nakikita ko at yung unang nasunog ka Jerry Anthony, yung tatlong bahay, apartment, nasa 15 pamilya ang naapektuhan. Yun ay naapulan na. Ito ay kasabi na lamang to, nadamay na lamang to. Itong 6 na palapag nagusali. At ikanaas to, nasa ikalawang alarma. Hanggang ngayon ay hindi pa rin napula ang mga motorista naman ina-advise ng mga otoridad na maghanap na sila ng alternate route. At yung sila galing ng Nepao sa Caloocan City, kung baliwa sila ng Hermosa patungo sa Abad Santos, dahil yung mga tanak ng bombero ay nandito sa kabaan ng Juan Luna hanggang dito sa may Benita Street sa Tondo, Manila. May mapano pa tayo sa sunog na inaabot na halos 4 na oras mahigit dito sa Tondo. Para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, ito si Bay Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Martes, March 19, 2024. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, Police Kernel sa sextortion nasa floating status, kinasuhan na. Change of command sa susunod na PNP chief itinakda na sa Marso 27. 3 karnaping syndicate na lansag ng QCPD, iba't ibang uri ng sasakyan na recover. Retiradong teacher na namamato sa mga dumaraang motorsiklo, nag-I am sorry makalipas ang 8 taon. Calabarzon LTO Chief Todo Tangge na sinibak siya sa posisyon. At masamang image ng NAIA inaasahang mabubura sa 170 billion pesos modernization and rehabilitation ng paliparan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Bago ang ating mga balita, mamigay muna tayo ng kwarta. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ang tanong, saan ka ba sa Sampaloc ngayon? RH6, Sherwin Alparo. Come in, Sherwin! Anthony and Jerry, dito yan sa Loreto, sa Sampaloc, Maynila. At kung saan makikita mo yung mga bata, parang mga bateryang... may mga bagong panganak yung mga yan, Oo. Kalalabas lang nito kanina. Kanina lang ba yan lumabas? Pinapaarawan. Ito grabe, parang balot, Balbo na balbo. Hindi, ganyan talaga pagka bagong panganak. Mga balbo nila. Mga ilang araw na raw ba yung mga baby na yan? Ano po, mga 3 weeks na po. 3 weeks na. 3 weeks, yeah. Importante yan, vitamin D. Pareho lang po. Kambal? Hindi naman po. Ano pareho lang anak? Sino nanay niyan? Opo. Iba ang nanay din niya. Ayun po nanay niya, nandiyan yung anak ko. Lola pala. Mga lola pala yung nag-aalaga. Para mga tsahin lang. Wow naman. Bata-bata lang konti sa lola, mga tsahin. Pero, eto mas malakasan. Pero mo, nakakinig, nanonood ng 2x4 sa cellphone niya. Yun. Saktong-sakto, huling-huli. Ito yung huli, pero walang kulong. Pangalan mo po, tita? Joanne po. Tita Joanne. Tita Joanne, taga saan kayo? Bali, province po yung Oriental Mindoro. Taga Mindoro. Nandito po kami ngayon, nagpapagamot po ng aking kapatid na cancer po. May karamdaman. Yan. Para magpa-chemo. Chemo po at saka radiation. Pero palagi kayo nakatutok sa DCRH? So, kahit po sa province po namin. Kahit sa probinsya, kahit dito sa Loreto, sa Sampaloc, ay nakatutok kayo sa DCRH? Hindi yung DCRH, sinusundan kayo ng DCRH, ha? Yes po. Good morning po, Sir Anthony. Opo, saan ho kayo sa Oriental Mindoro? Saan na po? Gloria? Sa Gloria. Sa Gloria. Yes po. Sino ba taga Gloria? Hello po sa mga taga Gloria, Oriental Mindoro. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Opo, ano po? Ano hanap buhay niyo doon sa Gloria? Bali, housewife lang. Housewife, oo. Wala ba kayong malaking lupain doon? Wala po. Pero dami lang gulay na dala galing sa Oriental Mindoro. Ayun, may mga langka, may mga talong yan. Mga galing pa pala ng Oriental Mindoro yan, ha? Darating lang. Opo, bali, ano na po kami dito? 5 months. Matagal. Ang bihira ka. Napagbintangan mo pa yung talong. Bigyan mo na. Dahil, sino pa po dito mga announcer tuwing umaga? Anthony Taberna at si Jerry Baha. Yun! Sila pa po dito mga announcer, meron kang 1,000 pesos! Yan, sa iyan eh. Sipati mo sa araw. Tignan mo kumisisyo. Tatlong ulo ang meron mo lang dito. Meron ka pang regalong t-shirt. Yun! Ay, tingnan mo nga naman. At ang napakabigat na grocery bag. Ayun, Napakaraming bigas, napakaraming dilata. Yan para sa pamilya. May laking tulong. Maraming salamat po, Sir Anthony at Sir Jerry at saka po sa Dos Fondos. Thank you. Thank you sa DCRH. Thank you. Thank you po sa DCRH. Thank you po. Maraming salamat din sa inyo dahil patuloy kayo tumututok at palagi kayong mananalo. Kaya naman baka kayo susunod dating winner sa DCRH Mas Malakas promo. Live mula dito sa may Loreto, Sampaloc, RS number 6. Sherwin Bata Alparo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Alas 7:17 na ang oras ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Naharap sa iba't ibang kasong kriminal ang isang police colonel matapos nitong ipagkalat ang sex video ng babaeng nakarelasyon at ginamit para i-blackmail upang ituloy ang kanilang illicit relationship. Inilagay na sa floating status ang police colonel na nagkalat ng sex video. Bukod sa inireklamo ito sa Quezon City Prosecutor's Office ng paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Law, Anti-Photo and Video Voyeurism Act, Data Privacy Act at Cybercrime Prevention Law. Ang bira itong alagad ng batas na to, katakot-takot na batas ang nilabag. Ang masakit pa sa biktima, nakarating ang sex video sa minor de edad niyang anak. Nako po. Habang ang screen grab ng video ay ipinadala sa kanyang asawa. Kwento ng biktima, nakilala niya ang pulis sa Facebook noong December 2020, nagkita ng personal, naging magkaibigan hanggang sa magkaroon ng relasyon at naging magkasosyo pa sa negosyo. Sa ibang balita, wala pang impormasyon ang tagapagsalita ng PNP kung sino ang susunod na hepe ng pambansang pulisya kahit itinakda na sa Marso 27 ang turnover ceremony. Ayon kay Police Colonel Jane Fajardo, Public Information Chief ng PNP, abala sila ngayon. Busy. Sa paghahanda para sa pagpapalit ng liderato, ngunit wala pa siyang ideya kung sino nga ang papalit kay PNP Chief Benjamin Acorda. Wala ring impormasyon kung nakapagsumite ba ng rekomendasyon si Acorda sa Malacanang. Ang termino ni Acorda ay dapat nagtapos noong December 3, nakaraang umabot sa mandatory age na 56, ngunit pinalawag ito ng Pangulo hanggang sa katapusan ng Marso ngayong taon. Alas 7:19, 3 carnapping syndicate ang nabuwag ng mga tauhan ng Quezon City Police District kasabay ng pagkakabawi sa iba't ibang uri ng sasakyan at motorsiklo sa pinaigting na anti-carnapping operation sa lungsod. Ayon kay Police General Red Maranan, Direktor ng QCPD, kabilang po sa carnapping syndicate na kanilang nalansag ay ang Casiano Group, Hazareno Group at Mamak Group. Nabawi sa kanila ang 5 sedan, 6 na SUV, 1 pick-up at 7 motorsiklo at karamihan sa may-ari nito ay biktima ng rent-tangay modus. Hinimok ni General Maranan ang mga biktima ng sindikato ng rent-tangay at carnapping na magpunta sa kanilang headquarters sa Camp Karingal para makuha ang kanilang sasakyan. Nagsorry na ang isang retiradong guro matapos na mag-viral sa social media dahil sa pamamato ng patpat sa mga motorsiklong dumaraan sa tapat ng kanyang bahay sa Vintar, Ilocos Norte. Ayon kay Reni Liaño, 74 anyos, hindi niya intensyon na maka-aksidente o masaktan ang mga motorista, ngunit nais lang niyang magbigay ng babala sa mga ito na magminor dahil naririndi siya sa ingay ng mga motor. Kwento niya, taong 2006 nang hilingin niya sa kanilang chairman sa barangay na maglagay ng hump sa tapat ng kanilang bahay, ngunit hindi naman ito inaksyonan. Nabatid na 8 taon ng bisyo ni Lola ang pamamato ng patpat sa mga nakamotor. Ayan, yan ba yun? Ito pala yun. Pinapanood ko nga eh. Inaabangan eh. Ayun may hinarang pala may mismo. May hinarang pa, oo. Medyo sabi siguro ni ma'am eh. Ayun, binato. Ang bihira. Hindi, meron naman kasing lugar talaga. Actually, may ordinansa sa Quezon City lang eh. May mga ordinansa sa syudad at pati sa mga barangay na kapag ka nandyan sa mga community, wag yung palakasan ng yung iba kasi nagpapalit pa ng maingay na tambutso. Oo, para kung yun yung ibang mga matatanda natin ayaw nakakarinig ng ganun. Maingay talaga, nakakatulig. Talaga. 7:22 ng umaga, itinanggi po ng hepe ng Land Transportation Office Calabarzon na sinibak siya sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Cupido Jerry Asuncion, kusa siyang naghain ng leave of absence. Hindi ba ito nga yung sinabi niya sa atin? Oo, na nag-leave of absence siya upang bigyan daan ang investigasyon kaugnay ng reklamong extortion laban sa kanya na inihain ng grupo ng mga bus driver at operator na kalaunan ay tumanggi na sila yon. Sabi pa ni Asuncion, alam niyang itatalaga ni DOTR Secretary Jaime Bautista si Zods Daphne Osita Agustia bilang OIC ng LTO Calabarzon upang hindi maapektuhan ang operasyon kahit na wala siya.
Prangkang pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang reputasyon ng NAIA sa signing ceremony para sa NAIA Public-Private Partnership Project. Sinabi ng Pangulo na imbes na red carpet, naging maduming basahan ang paliparan na nagbigay ng negatibong impresyon sa mga dayuhan. Ayon sa Pangulo, nagdusa ang ekonomiya ng bansa sa delay ng improvement ng NAIA, bunsod ng mga problema sa burokrasya, politika at legal na aspeto. Nagresultaan niya ito sa delayed at kakulangan ng mga flights kung saan bilyones na nawala sa turismo at ekonomiya ng Pilipinas. Bureaucratic inertia, political turbulence, legal wranglings, these are among the things that conspired to maroon the International Airport rehabilitation on the tarmac of inaction. The nation has unfortunately paid a heavy price for that indecision. The reputation of this airport has been shredded, and let us be frank about it, not by bad press, by its actual poor state. The gateway that should be the red carpet to our country has become a dirty rug. Tiwala naman si Pangulong BBM na mawawala na ang pangit na impresyon na ito sa NAIA sa sandaling lumarga na ang modernisasyon ng paliparan. Hindi na sinabi ng Pangulo, no? Hindi ito bad press. Aktual, ito yung aktual na kalagayan ng airport. Yun ang diretso niyang sinabi, ano? Susunod! Dito boy! Ating panghihimayin ang tungkol sa rehabilitasyon ng NAIA. Kailan kaya ito magkakatawang rehab? Yan at iba pa sa pagbabalik ng 724. This time check is brought to you by mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ang top story ngayon at nagbibigay ng pag-asa sa marami nating mga kababayan, ang pagbabagong mukha ng NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Magkano to, kumbachero? 170 billion. 170.6 billion pesos. Kailan ba natin yan mararamdaman? Kausapin natin ang kapirmahan kahapon ni RSA ng San Miguel, si Secretary Jamie Bautista ng DOTR. Secretary Bautista, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka-Jerry. Good morning, Katunying. Good morning, Ka-Jerry. Morning, Sec. Masyadong excited po ang bayan dito, Secretary. Bukas na bukas din po ba gaganda na ang airport? hindi naman kaagad yan, Ka-Jerry and Katunying. No? It will take some time. No? In fact, kahapon nga nagpirmahan tayo. No? And from now until maybe June, latest September, ay magte-take over na yung consortium, no? Kasi they have to do yung tinatawag natin na financial closing, no? Kasama dyan yung pag-raise nila ng fund requirement, no? At the same time, mag-o-offer sila ng trabaho dun sa mga employees ng airport, ng NIA, no? Lalo na yung mga involved sa operations, no? Yes. Kasi ngayon ang mangyayari ngayon ay ang NIA will become the regulator, no? And yung consortium will be the operator, no? Okay. So, yun ang ngayon ay nagsisimula na yung koordinasyon ng consortium at ang NAIA, no? And hopefully, sabi ko nga kay RSA kahapon, huwag na tayong maghintay ng 6 months, no? Siguro in 3 months time tapusin natin yung financial closing, so para makapasok na sila agad, simula na. Although alam mo, Tunying and Jerry, meron ng mga engineers na nandun si Mr. RSA, no? As early as nung a few weeks ago, no? Start na silang magtingin ko ano yung mga yung tinatawag na low-hanging fruit, no? Para mag-improve yung operations ng NAIA, no? In fact, sabi nga ni RSA kahapon, ang una niyang pagtuto ng pansin yung aircon dyan sa Terminal 3, no? Aircon. Meron kasi mga equipment dyan na kailangan ng palitan or kailangan improve, no?
Ang problema nga natin, yung procurement kasi ng gobyerno ay napakatagal. Nako, yun ang problema ho sa gobyerno. Hindi lang ho aircon, may mga binanggit siya ng mga escalators, elevators, escalator, lahat ng metor sa dulo. At siyempre, yung problema ho sa surot, sa daga, nabanggit ho, Secretary, ewan ko kung napansin nyo yun. Taga-kabanatuan to si Secretary, palagay ko napansin nyo yun. Nung banggitin ni RSA, nakukuha siya ng mga matatandang dalaga para linisin ang airport. Pero sabi nga, alam mo kahapon dun sa press con ni RSA, huwag na nating pag-usapan yung surot at mga taga. Dahil nakakasira sa ating bansa yan. No? So, ang gagawin na lang natin ay pag-igihin yung pest control dyan sa NAIA. Yun ang pagkuha ng mga bagong tao, sigurado, mga ngailangan talaga ng maraming tao dyan. Pero yung mga dati nandyan sa airport na mga, mga government employees, paano ho yun? Kung sila i-absorb, i-retire ho ba sila? Ayan. Ganon. Tama ka, Anthony and Jerry. No? Yung mga existing employees ay papayaran niya ng NAIA ng separation pay or retirement pay. Retirement, yes. And ang consortium ay mag-o-offer ng trabaho sa kanila. No? Lahat ng involved operations will be offered a job, a position. No? Yung mga involved naman sa regulatory functions ay maiiwan sa MIA. No? Although, mag-o-offer din ang MIA ng retirement or separation sa kanila kung gusto nila. No? Oo. So, yung pong mga maiiwan sa regulatory function ng MIA, mga gaano ho kadami yan? May idea ho ba kayo? Ngayon ay inaayos na, no? But mostly ito yung security kasi, yung airport police ay maiiwan yan sa function ng government. Pero yung lahat ng mga requirements sa other operating units ay magiging responsibility ng consortium. Opo. Ang immigration, natural, gobyerno yan. Immigration, yung OTS, yung pong nag-check na security, yung ABSICOM, yung PNP po, nandiyan pa rin, gobyerno po yan, no? Hindi kukubabawan ng consortium yan. Hindi, kasi mo dyan sa airport, there are more than mga 20 government agencies ang nag-ooperate. 20? Kaya siguro ang isa pa nilang gagawin ay magkakaroon ng tamang koordinasyon, no? Among the government agencies and the consortium, no? Para maging seamless yung experience ng ating mga pasahero. No? Ano po ba ang palang gobyerno diyan, ano? Oo, ang binanggit ni RSA unang-una yung kalinisan talagang kailangan yung kalinisan, yung binanggit nyo kanina, yung lamig ng aircon. Pero ano pa po ba ang commitment nila na i-picture nyo po ba sa inyong isipan kung ano magiging itsura ng airport once they are able to settle po? Isa sa sinasabi ng consortium, no, ay gusto nilang magtayo ng bagong terminal, no? Sabi ng Terminal 2, no? Meron tayong available space dyan, no? Yung land dyan ay pag-aari ng MIA, no? Tabi nung Philippine Village Hotel, no? Alam mo, yung Pilipino, yung papuntang Layong Pilipino. Yan, yung Layong Pilipino, ang may-ari niyan ay ang PAGCOR, no? Although ang PAGCOR naman willing na paggamit yan sa airport operator, no? Para magkaroon nga ng magandang terminal. Alam niyo po, si RSA kasi nakatrabaho ko yan many years ago. Anong nagkaroon ng transition yung sa Philippine Airlines dati. Sa Philippine Airlines, nung nag-take over siya. No? And pinakita niya sa akin yung concept niya dyan sa Terminal 2 na yan. And lagi ko yan ngayon ang gusto niyang ipa-implement. Opo. Gaano kalaki ho yan? May idea ho kayo, Sec Jimmy? Ang sabi ni RSA yan, ang capacity ay for 35 million passengers. Oh, laki. Ang laki pala yan. Alam mo, Katunying and Jerry, yung airport natin ngayon ay designed only for 35 million passengers. Pero ngayon mga 50 million na yung hinahandle natin kaya merong congestion, ang pila, no?
Kaya kailangan talaga magkaroon ng additional space. No? Oo. Yung gagawin sa Philippine Village, another terminal o karugtong lang ng Terminal 2? Actually, pwedeng another terminal yan or pwedeng idugtong. No? Kasi malapit naman yung dikit area na yan. Kanina po, pinag-uusapan namin ni Jerry, yung pong ating terminal, may Terminal 1, 2, 3, may Terminal 4 pa nga. At ngayon, magkakaroon pa ng isang terminal kung sakasakali. Pwede ho kayang na lang yon yung maging interconnected na yung lahat ng iyon para kung maligaw man ako pumunta akong Terminal 1, pan Terminal 3 pala yung biyahe ko, ay hindi na ako iikot ng napakalayo. Alam mo, yung Terminal 1, Terminal 2, at kung yung bagong iniisip na gawin ay pwedeng i-interconnect yan, ano? Dahil malapit lang yan. No? Yung Terminal 3 ay medyo malayo dahil iikot ka dun sa runway 1331, ano? So, doon ang pwedeng gawin dyan ay magkaroon ng bus connection, no? Sa ngayon, meron na tayong bus connections dyan, no? Every 30 minutes, no? Dumami pa yung mga pasahero na kailangang mag-connect, ay pwede nating dagdagan yung bus service. No? Siguro pa every 10 minutes pwedeng may isang bus na lilipat sa from Terminal 3 to the other terminal. Pero nasa labas pa rin ho yun, Secretary. Wala ho bang provision sa loob na sa loob na lang dadaan yung bus na yan? Hanggang sa ngayon sa loob dumadaan yan, ano? Kaya mas mabilis. Meron tayong, kung pupunta kayo sa Terminal 3, no, dun sa right side, sa bandang dulo, merong transfer dyan, transfer service from Terminal 3 to Terminal 2 and Terminal 1 every 30 minutes. Sa loob po na, hindi na lalabas ng pag lumabas po ng Parañaque yan, maiipit na sa traffic. Gagabihin na yun. Sa loob lang pala. Sa loob ang daan nun, sa loob. Kaya medyo mabilis din yan. Hindi natin masyadong alam yun, ano? Countries, sa London Heathrow, for example. Yung paglipat doon sa mga terminals ay by foot din. No? Kaya nga ho. Yun nga ho, binabanggit namin kanina ni Kumbachero na dapat sa loob na lang ang paglipat. Pwede nga kung may provision lang na may bubong, na may walkalator, kahit na hindi na sumakay, Secretary. Di ba? Siguro yung Terminal 1 and Terminal 2 pwede natin. Pwede. Yung 3 malayo. Okay, Secretary, wala na tayong dagdag na runway na gagawin dyan. Puro terminal na lang ang gagawin. Paano ho yung flights? Meron ho bang pangako, may promise ang RSA Group na mas mapapadalas? Ngayon ho ba ilang gaano kadalas ang lipad? Ilang minuto ang pagitan ng lipad ng mga lipad at dating ng eroplano sa atin? Sa ngayon, meron tayong 38 to 40 movements per hour, no? Ang target natin dito ay i-increase ito to 48, no? 48 movements per hour. No? So another 10, no? Alam mo, malaking increase yung 10 na yan. No? Dahil 10 over 38 is more than 20% yan, no? And sa ngayon ay kung minsan nagpo-44 na tayo, no? Pero ang kailangan natin dito kasi ay new technology, no? Kailangan natin ng bagong sistema, computer system, no? And ito ay nagagawa na sa ibang bansa, no? Kaya pwede rin natin gawin, no? Ang mangyayari lang diyan ay magkakaroon ng shorter separation time, no, between flights. No? So ngayon kasi ang tinitingnan natin for safety consideration ay yung distance between two flights, no? Pero sa other countries ang tinitingnan nila ay segundo, no? Or minuto, no? So we will adapt new technologies, no? Kasama yan sa discussion namin, no? In fact, may commitment ng gobyerno na suportahan yung mga proyekto na mag-i-improve dun sa tinatawag nating aircraft movement per hour. So from 38 magiging 48 per hour ito, Secretary? Yes, per hour. Ang kagandahan niya. Every one and a half minute and 20 seconds. Oo nga eh.
Ganun na magiging kabilis. Saka ako na yan, wala nang late dyan. Hindi na katulad ng ngayon. Parang ipinactor in mo na hindi, madidelay yung flight ko. Laging ganun eh. Ngayon, ang expectation po natin, Secretary, kung meron mang delayed flight, ay very minimal na lang, no? Yes, tama yan. At kailangan ng tamang koordinasyon sa mga airlines din, ano. So kailangan dito, alam mo kasi para maging on time ang mga flights, ang daming mga tao na involved, no? So kailangan ng tamang coordination, kailangan ng tamang teamwork, no? Para maging maayos yung mga flights ng mga airlines. Tsaka yung equipment, technology, Secretary, napaka-importante yan. Sobrang importante yan. Secretary, sako po ba nitong ibinigay sa consortium ang mga private, yung mga hangar dyan, ng mga private jets at iba pa? Yes, no? Kasama yan sa imamanage ng consortium, no? Lahat ng nasa loob ng airport, no? Yung iba merong fence, no? May bakod yung airport na yan, no? Lahat ng nasa loob ng bakod kasama sa yung operate ng consortium. Paano ho yung mga kainan dyan sa loob? Kasama nila yan. Kasama yun. Kasama na yun. In fact, kita yan sa mga revenue na ibibigay nila sa gobyerno. No? May kita ron eh. Yung 82% na isi-share ng consortium sa gobyerno, kasama yung rental, concession, yes. Mga fees, no? At isa pa na pinag-usapan namin ng RSA kahapon, no? Yung paggamit ng mga boarding bridges, no? I-improve natin lahat yung mga boarding bridges na yan, no? Oo nga. Kasi dyan sa Terminal 3, nung pumasok ang Marcos government, mga 12 lang or 13 yung nag-ooperate out of 23. No? So, inayos namin yan. Although, medyo luma na kasi, medyo magastos na yung maintenance, no? Kung minsan isang parte hindi nag-operate, although nagagamit naman natin, no? Pero ito yung isa sa pagtutunan ng pansin ng consortium na i-improve yung operations sa mga boarding gate natin sa lahat ng terminal. Ang dami daw pong may mga utang na may-ari ng private jet na nakikipark dyan sa hangar. Ang laki-laki ng utang. Pagka po ba nasingil ni RSA ang kanya na yon? Ay, hindi naman. O baka hindi na magbayad yun. Hindi naman. Yung pag nag-take over sila, yung revenue na ma-generate on the time that they took over, no? Yun ang sa kanila. No? Pero yung mga dati, receivables ng MIAA ay may iwan sa MIAA. Sa ngayon po, Secretary, kung hindi pa naman nakakapasok ang officially, physically, ang RSA group, sabi nyo nga 3 to 6 months pa yan, pwede pa po bang gumalaw yung kasalukuyang MIA management? Well, mayroong mga kontrata kasi na yung mga long-term contract, hindi na. No? Hanggang pagbibigyan natin siguro yung mga short term, kung kailangan ng renewal ay mga short term renewal lang hanggang October or September, para naman pagbigyan natin yung consortium, no? Na sila ang makipag-negotiate, na dumiskarte sila ng sarili nila. Yun, okay. And alam yan na part yan ng concession agreement namin, no? Na yung mga long term contract ay dapat sila na ang makipag-negotiate. Yung po bang mother concession nung isang Singaporean dyan sa Terminal 2, andyan pa? Paano po yun? Pag matatapos na yan, Katunying, no? So, pag natapos yan, ay kailangan makipag-usap sila sa consortium kung i-renew sila o hindi. No? Opo. Okay, last question. Magkano po ang magiging kita ng gobyerno dito sa concession agreement na to sa kabuuan ng panahon? At meron na po bang nakuha ang gobyerno na para bang down payment? Advance. Based dun sa projection natin, dun sa proposal ng San Miguel, no?
ang matatanggap ng gobyerno ay more than 900 billion in 25 years, no? More than and kahapon ay nag-deliver na ng 30 billion pesos ang San Miguel. Aba. No? Yung cheque ay binigay na sa amin, no? Manager's check for 30 billion. This will be deposited in a black account, no? Hindi muna natin magagamit yan. Ganun? Pero yung pondo nandun na. Kikita yan ng interest na. Para saan ho yun? Yung down payment. Pag nag-take over na sila. Down payment ho yun sa kita ng gobyerno. Sa 170. Hindi, yan yung tinatawag natin na upfront payment. No? Alam mo doon sa bidding na ginawa natin, no? Lahat ng bidders, alam nila na kung sila ay mananalo, on the day that we signed the concession agreement, they have to deliver 30 billion pesos, no, to the government. And kahapon nga, nung nag-sign tayo, right after signing, you know, binigay sa amin. Cheque kaagad. Klaseng kausap talaga sa RSA. At dyan pala, 30 billion pesos. No? Taon-taon pala ay 36 billion ang kita ng gobyerno in 25 years. Katunying and Jerry, no? Doon sa aming concession agreement, merong 30 billion upfront payment, no? Tanggap na natin yan. Every year merong 2 billion pesos na grantors pay or annuity kung tawagin natin. 2 billion and 82% ng other income mapupunta sa gobyerno. Ano yung mga other income? Yung ang pinakamalaking income kasi ng airport is yung terminal fee, no? Yung terminal fee, meron pa ring share ang gobyerno diyan, no? Pero hindi naman 82%. Sa ngayon, a certain percentage, I think more than 15, something like that, no? For example, kung ang terminal fee sa domestic ay 350, more or less mga 100 mapupunta sa gobyerno yan, eh, no? Kaya merong malaking income na rin sa terminal fee, no? Ang isinishare na malaki ng consortium ay yung other income. Yung other income na income diyan sa rental, no? Yun ang malaki. Sa packing fees, no? Actually maraming income diyan sa airport. Maraming revenue pinagkakakitaan sa airport. Hindi ba papalitan ng pangalan? Hindi ba nagpag-usapan yan yung airport ibalik na sa Manila International Airport? Natanong din yan kahapon, ano? Alam mo yung pangalan naman ng airport na yan ay legislated, eh. Congress ang nag-issue ng batas para maging Ninoy Aquino International Airport yan, no? So sabi nga ni RSA, tayo mag-concentrate tayo sa operations, no? And yung mga ganyang bagay, ipaubaya na natin yan sa Congress or sa Senado. Yes, sir. Secretary Jimmy Bautista, maraming salamat po sa detalyadong pag-uusap natin. Good news. Lalo na po dyan sa airport. Mabuhay po kayo at magandang umaga po. Thank you, Anthony. Thank you, Jerry. Good morning. Good morning. Pangunahing balita. 8 minutes before 8. Na-miss na natin to, kumbachero, eh. Health news ni Giselle Ricafort. Birthday girl Giselle Ricafort. Happy birthday Giselle Ricafort. At birthday din ni Richan Matining ng BBR. At si Pers Condes ng Tanglaw Diwa class of 1992. Birthday nyo lahat si General Nartates. Birthday din pala nila si Kuya Joey De Guzman. Kuya Joey De Guzman. Talagang birthday ni Kuya Joey De Guzman. Laban tayo dyan. Happy birthday Kuya Joey. At magandang morning kay Kong Doming Mariano. Kong Doming, magandang morning. Wala ba tayong paalmusal dyan kay Ninong Dong Tolentino? Masarap daw ba yung mangga? Totoo daw ba? Baka binobola mo lang siya. Sarap. Hanggang Sambales. Pag natikman mo pero sinasabi ko sa iyo, kumbachero, pa isa-isang pisngi lang. Lalo na sa iyo. Oo nga, eh. 1 linggo. Grabe naman.
Grabe naman. Ganun kataas ang sugar ng mangga. Mangga, mataas talaga sugar. Ay nako, naniniwala ka ba kung batsero na 100 beses na delikado sa kalusugan ang pagluluto sa gas stove? Ayon po sa researchers mula Purdue University, naglalabas daw, hindi ko alam kung saan to Purdue. Naglalabas po ang gas stove ng nano-sized particles na delikado raw po sa mga taong may asthma at iba pang respiratory illnesses. Matindi pala yung gas stove na yan. Nasa 10 quadrillion nanocluster aerosol particles umano ang kayang i-emit per kilogram ng cooking fuel, lagpas sa nagagawa ng sasakyan na may internal combustion engines. Ibig sabihin, 10 to 100 times na nalalanghap ng adults at mga bata ang nanocluster aerosol mula gas stove kumpara sa car exhaust. Ganon? Ganun ba yun? Pala niyan. Kaya pala minsan nahihilo ako pag ang dami ko nakakain sinigang na baboy. Hindi dahil sa gasol yun. Hindi dahil sa taba ng baboy. Lalo na kung halos naghihiwalay na sa lambot. Naghihiwalay yung taba at sa laman. Tapos maasim-asim at medyo maanghang-anghang yung sabaw. At tapos yung gabi pinigamo. Naku po. Humalo na doon sa... parang lumalapot ng konti yung sabaw. Pambihirang patis. Asan na kanin? Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Masaya to si PAGCOR Chairman Altenco Combaciero sapagkat nakita niya ng malapitan at personal yung magandang mayora ng San Manuel Tarlac. Si Doña Crescencia Tesoro, Tesoro. Si Mayora Doña Tesoro. Kaya pala napagawi doon si Chairman Altenco ay pinasinayaan ang mahal pala to, 50 million pesos na halaga ng multi purpose center diyan sa San Manuel. Pero bukod sa San Manuel, meron ding another 50 million peso worth na two-story multi-purpose center diyan sa Victoria, Tarlac. Ayun. Lagari pala si Chairman kahapon. Ang dami palang sir, ako na, nakatayo na. Ito ribbon cutting na. Ito na Combaciero buo na ito hindi ito groundbreaking. Yan pala, marami palang ganyang project talaga ang PAGCOR. Kasi doon nang mapunta ako sa Dingalan. Diyan sa Dingalan. May nakita ko, akala ko tuloy may casino doon. Yung pala ay multi-purpose center na dinodonate ng PAGCOR. Ito daw Combaciero ay pasilidad, pwede diyang maglagay ng kusina, storage area para sa relief goods, toilet, may shower, lactating room, maluwag na activity area. Pero sabi ni Chairman, huwag niyo lang gagamitin yan pag may kalamidad. Pwede din daw pong gamitin ito dahil nga multipurpose sa mga events, sa mga training center, bilang training centers, livelihood training facility, doon sa mga LGU. Kaya kung meron kayong kailangan ng mga ganito, pwede siguro sumulat sa PAGCOR. Pwede. Kung may requirement na ganito ang mga munisipyo, LGU, sumulat na kayo sa PAGCOR. Para sabihin niyo pangalan namin, pinasulat kayo ni Jerry Baha. Saka ni Katonying at para sa ganun ay maipagtayo din. Importante ito. Ang ganda. Sobrang yun nga sabi ni secretary ni chairman, hindi lang magagamit niya sa kalamidad. Multipurpose na. Magagamit sa maraming bagay. Pwede lalo pagka si Mayor ay kumakampanya na. Ang mga Combaciero ng bayan, Katonying at Ka-Jerry. 2x2. Number 1. Okay, this one's for Gabby. Uy, Asek Eli Cruz ng Department of Justice. Nag-assume na ba siya? Oo, nandiyan na siya. Umattend na ng si Judge flag raising ceremony. Judge General. General Eli Cruz. Good luck at congratulations again. Yung pong narinig natin kanina, 99 na bodega ng NFA ang sarado dahil po may mga nasuspinde. Huwag po nating isipin na mali po yung pagsuspinde
ang totoo nun, mas maganda siguro makita na nakasara na lang yung bodega kaysa nagagamit yan para maging lugar o puok ng katiwalian. Isip-isipin mo, halimbawa kung batsero, ibebenta mo yung palay o yung bigas ng 25 pesos sa trader. Ang ginagamit itong bodega na ito. Nako. Baka kasi magkaroon ng masamang kaisipan o maling kaisipan yung ating mga mali talaga yung ginawa ng ombudsman na yun. Bakit ba kasi pinarusahan pa yung mga tao? Yun na nga. Ganun nga ang malilitaw. Parang ang masisisi ngayon, ombudsman. Samantalang may kasalanan talaga at kailangang imbestigahan yung mga opisyal. Pero ang masama, bakit matitigil, masasara ang gobyerno kapag may naparusahang isang tao? Kaya ilang tao? Ano ba nangyari sa atin? Iisa lang ba ang bodeguero doon sa mga warehouse na NFA? Nako po, nanang ko po. Yan lang ipinapakitang may problema talaga ang NFA. Malaki problema at dapat ayusin yan. Ombudsman na Uncle Sam Samuel Martires, alam na this. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan. Susunod na. Like lemon drops high above the chimney top. That's